Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil muttaqin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga gili namin na taga-subaybay, pagpatuloy po natin ang ating naumpisahan na kahalagahan at mga katangian ng kababaihan sa Islam. Ngayon mga kapatid, doon sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga kababaihan ay mga kapatid ng mga kalakihan, dahil sa ang punto noon mga kapatid ay yung babae at lalaki, hindi nila pwedeng i-ignore ang isa't isa. Kumbaga, hindi nila pwedeng babaliwalayin ang isa't isa. Kasi mahalaga yung samahan ng, ibig sabihin, ng babae at lalaki, lalo pagdating sa mag-asawa, pagdating sa magkapatid, na kung saan kailangan talaga yun. Allahu Akbar. Mga dalawang magulang. Kaya nga, kasabihan na ang mga kababaihan ay kalahati ng komunidad, kalahati ng lipunan. Pero kung titingnan natin ang katangian ng mga kababaihan, ay ibig sabihin, malihigit pa. Katulad na pag-usapan natin kung gaano nakakahigit ang mga kababaihan. Nakakahigit ang ina. Kaya doon nakakahigit na ina eh. Katulad na pinaliwanag natin. Actually, mga kapatid, sa pagmamana ay nakahigit na yung ina sa ama. Kasi kapag yung namatay na anak nung anak, namatay na anak, kapag wala siyang anak at wala siyang kapatid, yung namatay, walang anak at walang kapatid, ang mamalay ng ina 1/3, samantalang ang ama 1/6. Pero kapag meron siya sa isa, anak o kapatid, yung namatay, doon lang magkapantay yung dalawa, 1/6. Ang mamalay doon sa naiwanan ng anak. Ibig sabihin, kapag meron ganito, nakalamang ang ina. Kaya mali rin yung sinasabi na palagi na lang nakalamang lalaki. Hindi nakakalamang lalaki dito sa pagiging magulang. Sa pagmamana. Kasi lamang dito ang babae kapag walang anak o walang kapatid yung namatay na anak nila. Lamang dito ang babae. Kaya pagiging ina, siguradong lamang na ang babae sa pagiging ina. Sa pagiging asawa, lamang din ang babae doon sa pag-aalaga ng sanggol sa pagkahulugan na mas mahaba yung kanilang sakripisyo, mas mahaba yung kanilang panahon sa kanilang sanggol kaysa ama. Kasi kung ang ina ng tahanan ay kung yun lang talaga yung trabaho niya na mag-aalaga ng kanilang mga sanggol, ay halos 24 na oras kasama niya ang kanilang mga sanggol, samantalang ang ama ay dahil sa kanyang responsibilidad na sa labas ng tahanan, kaya sabihin natin, ang kalahati lang nung panahon niya, so 24 hours ang makasama niya ang kanyang mga anak, o higit sa kalahati, depende sa sitwasyon. Ngayon mga kapatid, paano naman inaalagaan, pinapahalagahan ng Islam ang babae bilang anak? Allahu Akbar. Bilang anak na babae. Merong dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil yun nga, doon natin napapatunayan kung gaano kahalaga ang anak na babae, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siyang kaunaunahang propeta na nagtanggol sa mga anak
ng mga kabaihan nung ipinahayag ang banal na Quran sa kanya na Allahu Akbar. Kumbaga sa siya ang nagtala ng karapatan ng bata na babae sa Islam simula nung ipinahayag sa kanya ang banal na Quran. Na dahil kasi mga kapatid, sa yung inabutan ng propeta ng mga tao sa Makkah, ang batang babae, kapag namatay ang kanyang mga magulang, wala siyang mamanahin. Wala siyang mamanahin. Hindi tagapagmana ang bata na sabihin yung anak na babae. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng banal na Quran ang nagbigay ng karapatan na ito. Bukod doon ay yung kanilang paniniwala na dahil sa kanilang paniniwala ay ang babae ay walang idudulot sa lipunan kundi kahihiyaan. Kaya meron sa kanila na inililibing ang kanilang anak na babae na nilibing na buhay. Kaya lahat ng mga ito ay itinuwid ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng banal na Quran. Allahu Akbar. Ngayon naman, katulad na sabi natin mga kapatid, sa ibig sabihin sa sitwasyon natin ngayon, wala na ngayong nagmamana na yung babae sa naiwanan ng kanyang mga kamag-anak o kanyang mga mahal sa buhay. At wala na rin yung paglilibing ng sanggol. Pero mas matindi pa sa paglilibing ng sanggol na batang babae ang nangyari sa ngayon. Siyempre nasa labas ng Islam, pero gumagaya yung mga Muslim. Na kung saan ginagawa nila ang mga kabaihan na parang produkto, sabihin natin parang isang bagay na pinagkakitaan, which is malaking kalapastanganan sa mga kabaihan. O para bagang ang mga kabaihan sa kanila ay isang bagay na ibinibenta na kung saan ay pinag-uunahan ng mga kalalakihan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya para bagang lumalabas din na ibang pamaraan lang yung pamaraan ng mga tao sa ngayon, lalo yung mga nasa labas ng Islam, sa pagtrato sa babae, magkaiba lang ang pamaraan, pero yung resulta ganun din. Na para bang lumalabas na inaalaysan sila ng karapatan. Wala silang halaga. Ginagawa silang katulad ng isang bagay na ibinibenta na nag-uunahan yung mga bumibili. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya, yun ang masaklap mga kapatid. Na wala nga yung paglibing ng batang sanggol na babae na buhay, wala na yon. At nagmamana na rin ang babae sa kayamanan na naiwan ng kanyang mahal sa buhay. Pero yung trato naman sa mga kabaihan na kung saan nilantad sila. Kasi ang babae, katulad na pag-usapan natin itong babae, hindi dapat na ilantad. Hindi dapat na, kumbaga sa ang kanilang tahanan, kanilang mga bahay. Sabi nga na Allah sa Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Katulad na banggit natin kahapon, o nung unang episode natin. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Kasi yun ang kanilang katayuan sa buhay. Na sila ay nasa kanilang mga tahanan. Maliban sa mga mangilan-ngilan na sitwasyon na kailangan silang lumabas. Allahu Akbar. Pero sa mas mahabang panahon, sila ay nasa loob ng kanilang mga tahanan. Kaya, anong ginawa ngayon ng mga nasa labas ng Islam? Nilabas yung babae sa kanilang mga tahanan. Nilantad sila para pagpiestahan ng mga kalakihan. Astaghfirullah na dito salita.
Kaya gaano kahalaga ang batang babae sa Islam? Merong hadis ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi shay'an ghayra tamra. Sabi na pumasok sa amin, sabi ni Aisha, ang isang babae na hila-hila ng kanyang dalawang anak na babae. Yung babae, mayroong dalawang anak na babae. Na kung saan, nangingi siya ng tulong sa akin at wala akong naibigay, sabi niya, kundi isang piraso ng dates. Yung tamar. Fa'ataytuha iyaha. Yun lang naibigay ko. Wala akong naibigay, sabi niya siya. Faqassamatha bayna ibnatayha. Hinati na yung dates at binigay na dun sa kanyang dalawang anak. Allahu Akbar. Walang ta'kul. Wala siyang hindi siya kumain. Simple. Maliit lang na bagay. Pinakain sa kanyang dalawang sanggol ng mga anak. Thumma qamat فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته. Sabi na pagkatapos, tumayo yung babae. Kasi gusto niya umalis. Bigla naman dumating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ikinuwento ko sa yung pangyari na may nangailangan ng tulong pero wala akong magawa, wala akong naibigay. Faqala, anong sagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Manibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu sitran minan nar. Sabi na, sino man yung binigyan ng Allah ng responsibilidad. Nakatulad nito mga batang ito, mga kabaihan, na sila ay naging responsible sa mga batang mga sanggol ng mga kabaihan, ayun na magiging harang nila mula sa impyerno. Allahu Akbar. Mga batang sanggol, harang sa impyerno. Mga batang mga kabaihan. Sinabi ba ng propeta na yung mga batang mga kalakihan ay harang sa impyerno? Wala naman siya sinabi na direct na gano'n, pero sinabi niya sa mga batang sanggol ng mga kabaihan, sila yung, kapag naalaga natin, yung mga anak natin ng mga kabaihan, ay sila yung harang para hindi tayo makapasok ng impyerno. Pag hindi ka lang kapasok ng impyerno, saan ka pupunta? Isa lang, sa paraiso lang. Allah Akbar. Pagpatuloy po natin mga kapatid. Jazakumullah khair. Mga kapatid, yun yung simple paliwanag patungkol sa katangian o kahalagahan ng isang batang babae. Ngayon ay katangian at kahalagahan naman ng isang byuda. Allahu Akbar. Yung byuda ay talagang mataas ang tingin ng Islam sa mga byuda. Hindi katulad ng nakagawian ng maraming tao na mababa ang tingin nila sa mga byuda. Sa Islam, hindi. Katunayan nga mga kapatid, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa lang ang napangasawa niyang dalaga. Lahat na naging asawa ng propeta ay mga byuda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isa lang, si Aisha lang ang dalaga na naging asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganung kataas ang tingin ng Islam sa mga byuda na mga kabaihan. At katunayan nga, ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na, as-sa'i al-armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw al-qa'imi al-layla as-sa'imi an-nahar. Sabi na, ang tao na tumulong sa pangangailangan ng isang byuda at ganun din sa pangangailangan ng isang miskin o kapuspalad o mahirap, ay katumbas niya ay para siyang nakipaglaban sa kalaban ng Islam sa daan ng Allah, sabihin mujahid. O katumbas ng isang tao
na walang ginawa kundi nagdadasal sa gabi at nag-ayuno sa araw. Sabihin, sana kailan natin nagagawa yung ganun? Di ba sa Ramadan? Gaano katindi? Ibig sabihin, yung tao na tumutulong para makatulong sa byuda ay para siyang mujahid o parang walang ginawa kundi magdasal sa gabi at mag-ayuno sa araw, mag-fasting sa araw. Allahu Akbar. Kaya, actually, sa mga kwento ng mga byuda sa Islam, ay napakarami. Yun nga, naikwento natin sa mga nakalipas na paliwanag natin, si Ummu Salama, siya ay byuda na napangasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na napakabuting babae. Napakabuting babae. Allahu Akbar. Kaya ganun ang pagpapahalaga ng Islam sa iba't ibang klase ng mga kababaihan. At yun nga, itong pinag-usapan natin patungkol sa byuda. Allahu Akbar. Kung saan sila inaalagaan ng Islam, sila ay pinagtuunan ng pagpapahalaga ng Islam, sila ay mayroong karapatan sa mga kalalakihan. At ang totoo kasi talaga mga kapatid, naging kaugalian ng mga sinaunang mga Muslim na bakit nila pinapakasalan ng byuda? Para daw mas lalong magiging matindi ang kanilang pag-aalaga doon sa mga anak ng byuda. At si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa yun sa kanyang dahilan sa kanyang pag-aasawa ng mga byuda, katulad ni Ummu Salama, maraming anak, para maging katulong ni Ummu Salama ang propeta sa pag-alaga sa kanyang mga sanggol. Allahu Akbar. Kaya, isa yun sa napakahalaga na pagpapahalaga na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinundan ng kanyang mga sahaba. Sinundan ng kanyang mga sahaba, kanyang mga tagasunod. Kung paano bigyan ng pagpapahalaga ang byuda sa Islam para maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Allahu Akbar. Kaya itong hadis na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagpapahalaga sa mga byuda ay matatagpuan natin sa Sahih al-Bukhari. Allahu Akbar. Sa Sahih al-Bukhari kung paano pinagtatanggol ng Islam sa pamagitan ng mga utos, katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, meron pang isa pang uri ng babae na maaaring sa ngayon ay mahirap na tayo makatagpo, pero nabanggit pa rin sila sa Islam na kung saan ito'y madalas na naipapaliwanag natin dahil sa akala kasi ng iba ay mayroong batas sa Islam na hindi na pag-usapan sa ibang aklat ng mga naunang mga propeta. Ito yung alipin. Bago ko ipaliwanag yung karapatan at kahalagahan ng alipin sa Islam na babae, ay sino yung mga naging alipin ng mga kabaihan? Ang mga nagiging alipin ng mga kabaihan, sila yung mga nabihag sa labanan. Na kung saan, ay yung mga nabihag sa labanan ay na hindi tinubos ng kanilang pinanggalingan. Ibig sabihin, hindi tinubos ng kalaban. Kapag hindi na talaga tinubos ng kalaban, yung mga kabaihan na nabihag sa labanan, ay magiging alipin. Isa sa naging asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging alipin pero nakuha siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naging pagmamayari ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ito'y kanyang pinalaya at pinakasalan niya, ay si Safiya. Si Safiya bintu Huyay. Siya ay galing anak ng isang Hudyo na kung saan
siya ay nabihag sa labanan sa Khaybar at naging asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Safiyah bintu Huyay, na siya ay hindi tinubos ng mga Hudyo. Hindi na naikwento kung bakit. Pero si Huyay ibn Akhtab na ama ni Safiyah ay isang brutal na kumakalaban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang matindi ang kanyang pakipaglaban sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero tingnan yung pangyari. Kung sino pa ang talagang kumakalaban sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naging asawa ng Propeta ang kanyang anak. Parang milagro, no? Pero yun ay totoo. Yun ay totoo. Actually, dalawa sila eh. Nakalimutan yung pangalan ng isa. Pero dalawa sila magkasabay na babae na nabihag sa labanan na ito, sa labanan sa Khaybar, nabihag ng mga Muslim na galing Madina. Ang pagitan ng Khaybar at saka yung Madina, mga kapatid, ay 200 kilometro. Yung pagitan nun. Kaya ko alam nun kasi nakarating ako dun. Ang punto dito, tingnan niyo kung paano pinapahalaga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung isang alipin dahil sa nabiyag at hindi tinubos ng mga Hudyo. Pinakasalan niya. Meron pa bang higit sa pangyari niya, mga kapatid? Na pinakasalan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang alipin bilang pagpapahalaga sa ganung klase ng mga kababaihan. Eh siyempre, naging asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa paraiso sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya, meron isang pangyari, ito yung naikwento sa hadith na nasa Sahih Bukhari pa rin. Ito ay isinalaysay ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kung paano pinapahalaga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang babae na naging alipin. Sabi ni Anas, in kanatil amatu min ima'i ahli Madina, sabi merong isang alipin na taga Madina, na ta'khudhu biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haythu sha'at. Sabi merong isang alipin ng mga taga Madina na nagkaroon ng pangangailangan tumungo sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at hinawakan niya ang kamay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para tulungan siya sa kanyang pangangailangan at hila-hila niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan niya gusto dahil alam niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay malambot ang puso para makatulong sa mga katulad niya. Kaya dala-dala ng Propeta kung saan-saan. Sabi ni Anas ibn Malik. Kaya tingnan nyo, sabi nga ni Ibn Hajar, si Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, yung nagpaliwanag ng Sahih al-Bukhari. Sabi na ito yung pagpapatunay kung paano pinapahalaga ng Propeta ang mga ganitong klase ng tao na ganitong klase ng babae. Kaya sabi ni Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, sabi na kung sakali lang siguro yung pangailangan niya, nasa labas pa ng Madina, ay sasamahan pa rin siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para matulungan niya sa kanyang pangailangan. Allahu Akbar. Kaya ipagpatuloy po natin mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Mga kapatid, kapag tiningnan natin, pinag-aralan natin yung pangyari kung paano tumutulong ang Propeta sa mga kabaihan, lalo katulad noon, sigit na nangailangan dahil sa alipin. Makita natin na dito naman, lumilito naman yung kung gaano kabait si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung baka sa
pinakapinuno ng lahat ng Muslim sa panahon na yun, pero ibig sabihin talagang tumutulong siya sa lahat na nangangailangan. Lalo-lalo yung mga mahihina na katulad ng mga kabaihan. At kung paano niya pinapakita kung gaano kahalaga ang anumang klase ng mga kabaihan. Allahu Akbar. Kaya nga dito makikita natin yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hindi kayo pinadala kundi upang maging awa sa sangkatauhan. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sa pamagitan niya na ipapatupad ang batas ng Islam sa atin ay ipinapakita kung gaano ka buti si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nagpapatupad ng batas na ito na kung paano inaalagaan ang mga kabaihan sa Islam. Allahu Akbar. Kaya kung paano niya iginagalang, kung paano niya kinaaawaan, kung paano siya nagsasakripisyo para sa mga kababaihan, na kung saan hindi lang siya, kundi yung mga tagasunod niya, katulad ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kung sino man nakarinig sa paliwanag natin sa mga gawain ni Abu Bakar, na merong isang matandang biyuda sa labas ng konti ng Madina. Itong matandang biyuda, kasama niya yung kanyang apo na babae. Dalawa sila. Yung apo at saka yung matanda. Parehong babae. Walang lalaki. Nung nalaman ni Abu Bakar yung katayuan ng dalawa na maglola, ay lalo na nung panahon na siya ang namumuno sa mga Muslim, si Abu Bakar radhiyallahu anhu, inalagaan niya yung matanda. Araw-araw, halos. Kung anong pangailangan nila, ibinibigay niya. Siya rin ang nagluto ng pagkain nila. Siya ang naglilinis, siya ang naglalaba. Biro niyo, pinakapinuno ng mga Muslim. Nag-aalaga ng biyudang matanda. Allahu Akbar. At kasama yung kanyang anak, o kanyang apo. Kaya inaalaga niya yung dalawa. Kaya lang, ang nangyari kasi mga kapatid, hindi siya nagpakilala eh. Hindi nagpakilala si Abu Bakar. Ako si Abu Bakar, pinuno ng mga Muslim. Walang ganun sa Islam. Allahu Akbar. Itong si Umar bin Khattab, gusto niyang malaman yung mga mabuting gawa ni Abu Bakar. Minsan, minanmanan niya si Abu Bakar. Umaga, pagkatapos ng Fajr, Salatul Fajr. Minanmanan niya si Abu Bakar, sabi, saan kaya pupunta itong mabuting tao na ito? Sino kaya yung pinupuntahan niya? Sinundan niya, pero lingid sa kaalaman ni Abu Bakar. Hanggat nakita niya, pumasok siya sa isang ang tawag ng kuh. Ang kuh kasi yung, siyempre kasi hindi naman katulad natin na bahay kubo. Ang kuh kay gawa pa rin sa pinagsama-samang dahon ng ang kanyang bubong ay dahon ng dates at saka lupa na pinatigas yung kanilang dingding. Ang mahalaga ay bahay mahirap. Sabi ni Umar, ano kaya ginagawa ni Umar? Hindi naman sila nagbibintang na gumagawa ng masama. Sino ba si Umar para mga kilalang-kilala kung gaano kabuti si Abu Bakar? Pero gusto niya malaman kung ano yung ginawa nitong kabutihan. Pagkalabas ni Abu Bakar doon sa sa bahay na yun, na bahay mahirap na yun, pumasok si Umar. Allah. Tinanong niya yung batang babae. Sabi niya, anong ginagawa ng lalaki niyo dito? Sabi niya, siya ang tagaluto ng pagkain namin. Kasi meron silang kambing na tupa na ginagatasan. Siya ang ginagatasan yung tupa namin, tapos yun ang iniinom namin sa umaga. Siya ang tagalinis, taga-ayos ng mga gamit namin, siya ang tagalaba. Mga lahat ng kailangan namin dito, siyempre, bata pa yung babae, tapos siya lang ang kasama ng kanyang lola. So, lahat ng gawain doon sa loob ng bahay, ginagawa ni Abu Bakar. Halos mapaiyak si Umar. Sabi niya, kaya doon na sinabi yung kasabihan sa wikang Arabic,
Sabi niya, lakad at'abta man ba'daka ya Abu Bakr. Sabi niya, pinahirapan mo ang sino mang mamumuno pagkatapos mo, Abu Bakr. Kasi, siyempre, alam ni Umar na kung sino mang papalit sa kanya ay kailangan gayahin niya si Abu Bakr kung gaano kabuting tao. Ang puto natin dito, mga kapatid, yung kabutihan ni Abu Bakr at kung paano niya pinapahalaga yung mga katulad ng mga ganong kababaihan. Kaya natural, pagkamatay ni Abu Bakr at si Umar nang napili na mamumuno sa mga buong kamusliman mula Spain hanggang China, biro na mamumuno isang tao na Muslim, ay pinagpatuloy na yung gawain ni Abu Bakr para sa pag-aalaga sa mga ganong mga tao. Allahu Akbar. Kaya, yun ang punto ko, mga kapatid, kung paano pinagpatuloy ng mga namumuno pagkatapos ni Prophet Muhammad SAW, mga namumuno sa mga Muslim, ang ginawa ng Propeta SAW. Na kung hindi man sila nakapantay para pagbigay ng pagpapahalaga sa mga ganitong mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga mahihina na mga kabaihan. Kung di man sila nakapantay sa Propeta SAW, pero sila kaagad ang kasunod. Mga kasunod kaagad sila. Allah. Kaya yun ang totoo, mga kapatid. Napakahalaga na malaman natin kung paano pinapahalaga ng Islam ang mga kababaihan sa Islam. At katulad sinabi natin, sa pagpapahalaga ng mga kabaihan, hindi lang yung mga Muslim ang pinapahalagaan ng Islam na mga kabaihan, pati mga hindi Muslim na nasa sakupan ng mga Muslim, ay binigyan din ng pagpapahalaga. Kaya dito, mga kapatid, makikita natin ng Islam bilang awa sa mga kabaihan ay pinahintulutan sila o inutusan sila na huwag mo nang magsagawa ng 5 sala sa 2 sitwasyon. Kapag sila sa panahon ng regla o sa panahon ng bagong panganak. Allah. Siyempre, samantalang ang lalaki ay hindi pinahintulutan na ipagpaliban ng sala, sabihin, hindi mo na magsala. Kundi kung sakaling katulad ng paglalakbay, ginawang pwedeng mag-combine, ito'y para sa mga kabaihan lang. Na hindi na sila obligado magsala kapag sila ay nasa regla, panahon ng menstruation, o bagong panganak, o yung mga nanganak ng mga kabaihan. Hindi sila obligado magsala. Hindi talaga obligado at wala silang pagbabayaran. Ito yung mga katayuan, mga kabaihan na kung saan, ibig sabihin, wala sa mga kalakihan. Sila lang. Ganon din, hindi mo na sila, sa ganon din pangyari, regla at saka panganganak, hindi rin sila inubliga na mag-fasting. Hindi sila inubliga na mag-fasting. Hindi inubliga na magsaya, hindi inubliga na mag-fasting. At ganoon din, mga kapatid, sa pagtutustos sa pangangailangan ng pamilya ay hindi obligasyon ng mga kababayan, mga asawa. Hindi lang obligasyon ng lalaki. Kaming mga kalakihan na inobliga na gumasta, magtustos sa pangangailangan ng pamilya namin, hindi ang mga kabaihan. Kaso nga lang ngayon maraming bumabaliktad. Si babae naghanap buhay, si lalaki ang pasuroy-suroy. Sabi ng Bisaya. Astaghfirullahaladzim. Baliktad. Pero hindi Islam yun, ha. Kahit ang Muslim ang gumagawa nun, hindi yun, wala yun sa Islam. Bawal yun. Obligasyon namin, kahit mayaman na mayaman ng asawa namin, pero kami pa rin ang inuobliga na gumasta sa pamilya namin. Kami mga kalakihan, hindi sila lang makabaihan. Allahu Akbar. At dahil din sa katayuan nila, hindi sila inuobliga na pumunta para magsala sa mga masjid. Kahit Friday, hindi sila inuobliga. Bakit? Dahil sa kanilang katayuan, na yung kanilang tungkulin na sa loob ng kanilang mga tahanan. At sa pag-asawa, sino obliga na magbigay ng dowry? Lalaki. Ang baliktad lang sa India. Kasi ang babae nagdodori, hindi yung lalaki.
Hindi naman Islam yan eh. Sa mga Hindu. Allahu Akbar. Kaya magbibigay ng dowry, lalaki, hindi babae. At sa pagmamana, kahit hindi sila nagsama ng kanyang asawa kapag nakasal sila, sa anumang sitwasyon, magmamana yung babae sa naiwanan ng kanyang asawa kahit hindi sila nagsama. Allahu Akbar. Kaya napakaraming, ibig sabihin, napakaraming katayuan ang mga kabaihan na inuobliga mga kalakihan samantalang sila ay hindi sila inuobliga. Katulad ng jihad. Yung pakipaglaban. Kung gustong sumama yung mga kabaihan para makatulong, halimbawa sa paggamot ng mga may sugat, pwede. Pero hindi sila inuobliga. Ano ang jihad ng mga kabaihan, mga kapatid? Hajj. Yun ang kanilang jihad ayon sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At marami pang iba talaga mga kapatid na kung saan hindi inuobliga mga kabaihan pero inuobliga mga kalalakihan. Bilang pagmamahal sa kanila, bilang awa sa kanila dahil sa iba ang kanilang katayuan sa lipunan. Maraming salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.